Hallelujah. Magandang umaga sa ating lahat. Amen. Tayo po'y magpurit, papasalamat. Family, praise together. Glorify God. Hallelujah. Ay dayaw tiya po. Since I started for the kingdom, since my life He controlled, since I gave my life to Jesus, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Every day He is supplying plenteous grace He bestows. Every day my way gets brighter. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. These days like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Hallelujah. The longer we serve Him, the sweeter He grows. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo muli ay magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Dito po sa Salmo 66 verse 2 to 10. Awitin ninyo ang kaluwalhatian ng kaniyang pangalan. Palaluwalhatiin ninyo ang papuri sa Kanya. Inyong sabihin sa Diyos,
na napakakikilabot ang inyong mga gawa. Sa kadakilaan ng inyong kapangyarihan ay nagsisuko ang inyong mga kaaway sa iyo. Buong lupa ay sasamba sa iyo, aawit sa iyo. Sila ay nagsisiawit sa iyong pangalan. Kayo ay nagsiparito at tignan ninyo ang gawa ng Diyos. Siya ay nakakikilabot sa kaniyang gawain sa mga anak ng mga tao. Kaniyang pagiging tuyong lupa, ang dagat, sila'y nagsidaan ng paa sa ilog. Doon ay nangagalak kami sa Kaniya. 7. Siya ay nagpuno ng Kaniyang kapangyarihan, magpakailanman. Papansinin ng Kaniyang mga mata ang mga bansa na wag magmumupakabunyi ng mga himagsik. O purihin ninyo ang ating Diyos, ninyong mga bayan, ang iparinig ninyo ang tinig ng Kaniyang kapurihan. 9. Na umaalalay sa ating kaluluwa sa buhay at hindi tumitiis, na makilos ang ating mga paa. Sapagkat ikaw ang Diyos, tinikman mo kami at sinubok kami na para ng pagsubok ng pilak. Amen? Ito po ang isang awit, expression ni David sa kanyang sulat sa Psalm 66, na sa ating lahat, tayo po ay nagpupuri dahil sa kanyang kapangyarihan kung paano tayo linigtas at paano niya linigtas ang bansang Israel sa Ehipto, na kung saan ay naranasan nila, nakita nila, na-witnessan nila kung ano ang ginawa niya, na kung saan ay walang dahilan na hindi sila mamangha. Sa una, sinabi dito, the reason why we need to praise you because of the majestic things that you have done to Israel. The majestic power during the time and other heroes of faith, God has shown to them how He controlled a nation. And another thing is His perfect knowledge. His eyes behold the nation. Ano ba? Number 3 is how terrible that His enemies submit to Him. And number 4, that even the sea control, that the Red Sea become dry and the people of Israel ay lumakad sa gitna. Ganon din yung nangyari sa panahon ni Noah, na linipol niya ang mga taong hindi sumamba at naniwala sa pangaral ni Noah. Iilan lang ang pamilya ni Noah mismo ang nakapasok. So God defend His people whom He trusts Him. He let the sea, the Red Sea, dry when God knows that His people need salvation. Kaya po, ang bawat isa sa atin ay kapag nakikita niya na talagang tayo po ay sumasamba, tayo po ay talagang gumagawa ng ating buong puso na lumapit at sumambay, God opened the way for us to be saved, even our whole family. Kaya po dito makita natin yung gawa ng Diyos na talagang gumagawa, and alam ko na bawat isa sa atin naranasan natin yan. Kapag tayo po ay nasa Kaniyang kamay at mayroong mga taong gustong sirain tayo at wasakin tayo, andyan po yung Diyos naghihimagsik sa mga taong gusto niya tayong sirain, because God defend His people. God defend those who trust in Him. Kaya po sa umagang ito, tayo po magpasalamat dahil ang Diyos po ang naghihimagsik para sa mga mananampalataya na tayo po ay kasama niya.
Kaya po ang gawin po natin, tulad ni David na nakaranas dito, kaya po sinulat niya ito sa Psalm 66. Dahil yung mga digmaan niya, yung mga nangyari sa kanya bilang isang hari sa Israel ay maraming bagay. Kaya na-express niya dito sa Psalm 66, how majestic God is He. The power that bestowed na pati yung tayong mga tao ay pwede natin maranasan yung kapangyarihan ng Diyos if we really trust and put ourselves in the power of God. Kaya salamat sa salita ng Diyos na palakas sa ating pananampalataya, nagpapalakas sa atin kapag tayo po ay nanghina, andyan po yung Diyos. Kaya salamat, tayo muli ay mananalangin bilang isang pamilyang Kristiyano, mananampalataya. Pag-pray po natin yung mga kapatiran natin, mga kapatid natin ng hina, yung dumadaan sa pagsubok na kung saan ay dahil dito sila ay nanghina, sila ay napapalayo. Instead na sila ay lalapit, mas lalong sila ay mapalayo dahil sa mga problema, trabaho. Pero God is telling us na wala pong makapangyarihan, majestic power who can save us through these calamities, to these trials that whom we are tested, lalong-lalo na sa ating mga Kristiyano at mga mananampalataya. Manalangin po tayo. Salamat Diyos sa biyaya na pinagkaloob mo sa bawat isa. Kami po ay sumasamba at nananalangin sa araw nito. Aming pong buhay, takpan mo kami ng kapangyarihan yung banal na dugo. Turuan mo kami na magsampalataya dahil sa kakulangan namin na magtiwala sa iyo, ay tulungan mo kami upang ma-overcome namin ang aming pong kahinaan, kakulangan, na maglingkod at magpatuloy, Panginoon, magtiwala sa majestic power that you can save us, you can bring us into a victorious life or spiritual life if we trust in you and put ourselves into your hand. Salamat, Panginoon, sa biyaya na pinagkaloob mo, ang bagong araw muli na amin pong matutunghayan. Dalangin namin, Panginoon, kayo po ang mamuna sa amin. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na sana'y magpatuloy na maglingkod at alam po namin na hindi mo kami pababayaan. Dalangin namin, Panginoon, ang mga kapatiran dito, pamilya ni Brother Bridgel, sa kanyang pagka-stroke, ang kanyang asawa, si Sharon, si Lingan, Panginoon, ingatan mo sa kanilang araw-araw na trabaho, na sana'y lagi nilang maalala na kayo ay makapangyarihan Diyos, buhay na Diyos. Dalangin ko, Panginoon, din yung mga na-hospital. Sana, saan man sila naroroon, sa different hospital dito sa lalawigan ito, sa Baguio, Lord, I pray that heal them in the name of Jesus. Na kami po ay sumasamba at sumasampalataya na wala po kaming magawa sa aming sarili kung hindi po kayo kikilos sa aming buhay. Dalangin namin, Panginoon, namin pong kapatiran na sa abroad, si Brother Delphine, na sana'y patuloy pagpalain mo siya, palakasin, protect his health, and even his wife, and even his family, na dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Lord, I pray that lead them into the knowledge and wisdom that will glorify you. Ganon din, Panginoon, ang aming kapatid sa New Zealand, sa Canada, si Julius Tuason, ang niyang pamilya, sana abutin mo siya sa aming pong panalangin sa umagang ito. Si Fidel sa New Zealand, Lord, I pray na pagpalain mo siya sa kaniyang ginagawa, sa paglilingkod sa kaniyang pamilya, at ang kaniyang pamilya din dito sa Pilipinas. Lord, I pray si Jones Diaz, kaniyang pamilya, Mario family sa Italy, Lord, I pray, patuloy mo silang abutin. At sa mga iba pang aming mga
kapatid na mananampalataya. Dito sa Luzon, we are praying for our nation na sana'y restore this nation with your mighty hand. Aming pong Presidente, Bongbong Marcos, bigyan mo siya ng katalinuhan at takot na maglingkod sa iyo, magtiwala sa iyo. Ganon din po yung mga nasa Senado na lumutulutas sa mga problema ng korupsyon. I pray that this nation will be revived na matakot at manampalataya sa inyo. Ganon din, Panginoon, ang aming mga missionary sa Mindanao, si Pastor So mula sa Cagayan de Oro to Bukidnon and some part of our mission in Mindanao. Dalangin po kayo po ang manguna. Dito sa Luzon, kay Pastor Won Byung-hee. Patuloy na kami po ay sumasamba at nananalangin para sa kanyang leadership and our local pastors sa katauhan ni Pastor Mario Ortiz. Paggalingin mo siya at kanyang asawa na sana'y mapatuloy na gumaling sila sa San Pablo. Kanyang pamilya, problema, Panginoon, ay ingatan mo at ibalik sila sa katayuan na maituwid ang kakulangan. Sana, Panginoon, kayo po ang magpagaling sa kanila. Ganon din po ang mga local churches namin sa Pangasinan, Nueva Ecija, and other places. Pastor Jimmy sa Tali Church, sa Gethsemane, Jonas, aming pong kapatiran sa Pinggan. Lord, I pray for your power that heal those Nanay Miranda, si Kopis. Lord, I pray, heal them in the name of Jesus. Nanon si Istong sa Masiil-Siil. At lahat po ng mga kapatiran, ang aming pong kapatid sa probinsya ng Ifugao, ang pong kapatid ni Manong Orlando, na sana'y magbalik loob siya sa iyo. Si Brother Bonnie patuloy na maglingkod. And heal those who nagda-dialysis, ang aming pong kapatid na mga na-stroke, si Brother Andres Lumilis. Pagalingin mo siya sa pangalan ni Jesus. Mga nagda-dialysis, Lord, I pray ng batch 84, patuloy mo siyang pagalingin upang makapaglingkod at makilala nila kayo na bilang nagkapagligtas sa kanilang buhay. You have a mighty power, mighty hand who saved your people in Israel. And I believe you can do it also to us here in the Philippines. Salamat, Panginoon, sa biyaya at dalangin ko ang mga bawat pamilya, Valdez family, si Grace Astudillo at ang kanyang asawa sa trabaho nila. Sana ingatan mo sila sa laging paglilingkod nila sa inyong Panginoon. Ang kanyang nanay, si Nena, Lord, patuloy mong pagalingin ang kanyang high blood at si Tess, na sana'y gumaling din siya. At lahat po ng aming pong kapatiran, mga Bilalay family, that patuloy mo silang balik, mga Kakayan family, Brother Ben Bantolin, Lord, I pray, si Pastor Cesar, ang kaniyang dialysis, I pray in the name of Jesus, Pastor Ed Tinkle, saan man sila naroon, patuloy mong balik, lahat po ng mga kapatiran dito. Si Renz, Lord, I pray, na saan man sila, abutin sila, si Deborah, abutin mo sila sa aming pong panalangin. At lahat po ng aming kapatiran, dinadalangin namin sa umagang ito. We lift up our hands to you that glorify because you are the God, living God who is in control. Salamat, Panginoon, sa biyaya at pinagkaloob mo sa bawat mananampalataya. Salamat, Panginoon. Jesus' mighty name. Amen. Continue to pray for us, Father God, as your people, Lord, I pray. Strengthen them Yes, and Lord. cover them, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We praise you. We lift up your hand. Amen. We lift up our hand for your glory. Hallelujah. Jesus' mighty name. Amen. Amen. Good morning, Brother Jun Gayudan. Pagpalain ka ng Diyos. Hallelujah. Kadam, malikas na.